Andito na po tayo sa part 4 ng mga pag-aaral ng mga Bible revelation na itinuro sa atin ng namayapang maestro Eranio Evangelista na mula sa website na thename.ph. Dito sa part 4, ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ba yung ibig sabihin ng ikatlong araw at ano ang pinalabas ng mga apostol at ano ba ang tunay na ibig sabihin ni Jesus sa sinabi niya. Yan ngayon ang alamin natin. Mauna muna tayo sa ginawa ng mga apostol. Dito po tayo sa Matthew 27:63-64. Na nagsisipagsabi, Ginoo, naalala namin na sinabi ng magdarayang yaon na nabubuhay pa, pagkatapos ng 3 araw o pagkaraan ng 3 araw, ay magbabangon akong muli. Ipag-utos mo nga na ingatan ng libingan hanggang sa 3 araw. Baka sakaling magsiparoon ng kanyang mga alagad at siya'y nakawin at sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay at lalong sasama ang huling kamalian. Sabi, bantayan nyo yung libingan, baka mamaya nakawin yung bangkay niyan, lalong sasama ang huling kamalian. Kasi nga, masama na nga yung unang kamalian ni Jesus, yung nagpanggap siya anak ng Diyos. Baka mamaya palabasin na nabuhay sa mga matay, lalong sumama. Kaya anong nangyari sa mundo? Lalong sumama yung ginawang kamalian. Kaya dito gaya ng sinabi natin kanina, si Jesus hindi na nating kaaway. Hindi natin pinangangaral na magalit tayo kay Jesus. Kasi noon pa man, dinanas niya na yung kaparusahan tungkol sa kasamaan niya. Pinapakita lang natin yung tunay na nangyari sa kanya. Gayunpaman, merong nagpalala doon sa ginawa ni Jesus. Kung si Jesus tapos na sana, na maya pa nagawa ng kasamaan, kasi kung mapapansin nyo yung mga propeta nung unang panahon, nung sinusulat nila yung kasaysayan ni Moises o ni Solomon, sinulat nila yung nung gumawa ng kasamaan. Tapos paano pinarusahan ng Diyos. Pero hindi na nila binago ang kwento. Itong mga apostol, sila yung mga nagpatuloy nung inumpisahan ni Jesus na panluloko, imbis na pinakita yung tunay na nangyari kay Jesus. Ang ginawa nila ng kwento. At ito na nga, dito na nga mag-uumpisa sa pagnanakaw ng kanyang bangkay. Ito na natin babasahin. So nakalagay dito, lalong sasama ang huling kamalian. Paano nangyari yan? Punta ko tayo dito sa John chapter 20. At ito pa lang muna. Totoo ba na walang pagkabuhay na muli? Dito muna tayo sa Job. Basahin natin yung sinalita ng Diyos dito sa Job 14:7-12. Sapagkat may pag-asa sa isang punong kahoy na kung ito'y putulin ay sisibol uli. At ang sariwang sanga niyaon ay hindi maglilikat bagaman ang kanyang ugat ay tumanda sa lupa. At ang puno niya ay mamamatay sa lupa, gayon may sa pamamagitan ng amoy ng tubig ay sisibol at magsasanga gaya ng pananim. Sabihin, ang pananim, pwede pa yan na mabuhay uli. Diligan lang, alagaan lang, uusbong uli yan. Paano ang tao? Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga at saan nandoon siya? Kung paanong ang tubig ay lumalabas sa dagat at ang ilog ay humuhupa at natutuyo, gayon ang tao ay nabubuwal at hindi nabuwabangon. Hanggang sa ang langit ay mawala, sila hindi magsisibangon, ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. Ibig sabihin kahit mawala pa ang langit, hindi nababangon ang mga patay. Kaya yung tinatawag na resurrection, hindi po totoo yan. Mamaya malalaman natin anong ibig sabihin ni Jesus ng pagbangon niya muli sa 3 araw. Uunawain natin yan. Ang pinalabas ng mga apostol, literal. Ngayon, punta na tayo ngayon sa John 20. John 20 verse 12-17. At nakita niya ang 2 anghel na nararamtanan ng nakaupo, ang isa'y sa ulunan at ang isa'y sa paanan na kinalalagyan ng bangkay ni Jesus. Tuloy natin ang basa sa 13. At sinabi nila sa kanya, Babae, bakit ka umiiyak? Sinabi niya, sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko maalaman kung saan nila inilagay siya. Sa tagpong ito, si Maria Magdalena, pumunta siya doon kung saan nakalibing si Jesus. Tapos, may 2 anghel daw. Tapos, tinanong siya, bakit siya umiiyak? Ang sagot niya, kinuha yung kanyang Panginoon, hindi daw malaman kung saan inilagay siya. Tandaan natin ang wording sa kinuha.
hindi malaman kung saan inilagay. Ibig sabihin, para kay Maria Magdalena, patay na si Jesus. Pero, nagulat siya, bakit wala? 14. Pagkasabi niya ng gayon, siya'y lumingon at nakitang nakatayo si Jesus at hindi nalalaman na yaon ay si Jesus. At sabi sa nakasulat, nakita daw niya si Jesus pero hindi nalalaman na yaon ay si Jesus. Ang palabas ng reliyon, kaya daw nangyari ito kasi nga hindi daw nakilala ni Maria Magdalena si Jesus ang kausap niya. Which is, kung sa realidad ho, napaka-imposible. Yung nga pong may kakilala lang tayo, taon na hindi natin nakita, pero nung nakita natin, makikilala ka agad natin. Ito ho, 3 araw lang. Hindi na nakilala. Napaka-imposible. Ibig sabihin ho, ang nakita ni Maria na sinasabi dito sa nakasulat na si Jesus, hindi po yun si Jesus talaga. Impostor. Ituloy natin ang basa. 15. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap?" Siya, sa pag-aakalang yaoy maghahalaman, ay nagsabi sa kanya, "Ginoo, kung ikaw ay kumuha sa kanya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay at akin siyang kukunin." Ang nakasulat, ang nakita ni Maria, hindi mukhang hardinero. Ibig sabihin ho, yung pinalabas nilang impostor, hindi kamukha ni Jesus. Ngayon, tuloy natin ang basa. 16. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria," lumingon siya at nagsabi sa kanya sa wikang Ebreo, "Rabuni," nang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakayat sa Ama, ngunit pamaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, akit ako sa aking Ama at sa inyong Ama at sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Yung nakita ni Maria, hindi kamukha ni Jesus. Akala niya nga, gardener lang eh. Yung pala si Jesus daw. Tapos nung lalapitan niya, ayaw magpahawak. Bakit ang instinct ni Maria is hawakan si Jesus? Kasi nga, hindi niya nakilala. Pero hahawakan niya kasi si Maria, pag binasa natin sa Biblia, siya yung parang tagapag-alaga ni Jesus. Meron tayong mababasa na binubuhusan niya yung paa ni Jesus, nililinis siya yung paa ni Jesus. So in other words, nung hindi niya makilala, baka man lang sa paghawak sa katawan, makilala niya na talagang si Jesus nga. Ang problema, ayaw naman magpahipo ng impostor. Nangangahulugan, yung sinasabi nilang resurrection, ninakaw yung bangkay, pinalabas, nabuhay muli, kasi yung pinalit nila na tao doon, impostor, hindi si Jesus. Ngayon, alamin na ho natin, nawala yung bangkay. Sino yung nakakita lamang? Kasi kung sino yung nagnakaw, sila lang yung nakakita. Basahin natin dito sa Gawa. Gawa 10:39-41. "At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo, at sa Jerusalem na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy." Dito ho, iba na yung pinalalabas nila nangyari kay Jesus. Hindi daw ipinako, ibinitin sa punong kahoy. At siya'y muling binuhay ng Diyos na 3 araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos nung una, sa makatwidbagay sa amin na nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Hindi daw sa buong bayan, nagpakita si Jesus, sa kanila lang. Kung nawala ang bangkay at sila lang nakakita, sino ang nagnakaw? Nangawgan, ninakaw ng mga apostol. Ngayon, pinalabas nila, ibinitin sa punong kahoy. Kung ibinitin sa punong kahoy, saan ibinaba? Sa krus pa. Sa Gawa 13:29. Ito pong nakasulat. "At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa kanya, ay kanilang ibinaba siya sa punong kahoy at nilagay siya sa isang libingan." Binaba sa punong kahoy. Totoo pa yan. Ito pa po ang pinalabas. Sa Gawa 5:30-31, "Ipinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Siya ay pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan." Ibinitin sa punong kahoy. Tanong, ano bang nangyari kay Jesus? Pinako sa krus o binitin sa punong kahoy? Paano natin malalaman? O dito ngayon, babasahin na natin yun sa Lucas 24:44.
At sinabi niya sa kanila, itong aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Sabi ni Jesus, para malaman natin ang totoo tungkol sa kanya, basahin natin yung kautusan ni Moises kasi yun yung nilabag niya. Propeta kasi nandoon yung hula. Awit kasi nandoon yung detailed na pagpaparusa sa kanya. Anong katunayan? Basahin natin. Awit 22, 1 hanggang 2. At doon natin malalaman kung siya ba'y pinitin sa punong kahoy o pinako. Kaya ang tanong lagi, paano malalaman ni Maestro yung ganyang daloy ng pagpapaliwanag ng talata na hindi niya naman ni-research? Dahil nga, siya yung inutusan. Yung propeta na gaya ni Moses na nilagay sa bibig. Yung salita. Para maipaliwanag yung nakasulat. Dito sa 22, 1-2 ng awit, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? O Diyos ko, ako'y humihiyaw sa araw, ngunit di ka sumasagot, at sa gabi, at hindi ako tatahimik. Nangangahulugan, nakasulat yung mangyari kay Jesus, pababayaan siya ng Diyos. Ngayon, paano ba siya namatay? 22:15-18. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga, at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala, at dinala mo ako sa alabok ng kamatayan, mamamatay siya. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Nangahulugan, kung binutasan ng kamay at kanya mga paa, hindi yan ibinitid sa punong kahoy, ipinako. Aking maisaysay ang lahat ng aking mga buto, kanilang minamasdan at pinapansin ako, hinapak nilang aking mga kasuutan sa gitna nila, at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Nakahula po pala ng mangyayari kay Jesus. Basahin pa natin dito sa awit 38, 1-11, itong nakasulat. O Panginoon, huwag mo akong sawayin dahil sa iyong pag-iinit. Niparusahan mo man ako sa iyong mahigpit na sama ng loob. Sapagkat ang iyong mga pana ay nagsitimo sa akin at pinipisil akong mainam ng iyong kamay. Sabihin yung galit sa kanya ng Diyos. Walang kagalingan sa aking laman dahil sa iyong pagkagalit, ni may kaginhawahan man sa aking mga buto dahil sa aking kasalanan. Sapagkat ang aking mga kasamaan ay nagsidaan sa ibabaw ng aking ulo, gaya ng isang pasang mabigat ay napakabigat sa akin. Ito yung pag-amin ni Jesus na siya ay gumawa ng kasamaan. Ngayon, ituloy lang natin. Ang aking mga sugat ay mabaho at putok-putok dahil sa aking kamangmangan. So dito sa nabasa natin, yung nakalagay dito na aking mga sugat ay mabaho at putok-putok. Si Haring David, hindi naman nagkaroon ng ganyang mga sugat. Nangangahulugan, hula ito tungkol sa lahi ni David na darating. Itong nakasulat sa awit, ito yung detalyadong parusa na dadanasin niya. Kasi yun nasa 2 Samuel 7:12-14, lalo sa talatang 14, nakalagay doon, pag siya gumawa ng kasamaan, hahampasin siya ng mga tao. Ang elaboration, itong nakasulat sa awit. Ngayon, tuloy natin ang basa. Dito sa verse 6, awit 38:6, ako'y nahirapan at ako'y nahukot, ako'y tumatangis buong araw. Sapagkat ang aking mga balakang ay lipos ng hirap at walang kagalingan sa aking laman. Kasi nga, nakapako siya. Ako'y nanglalata at bugbog na mainam. Ako'y umangal dahil sa kaba ng aking loob. Panginoon, lahat ng aking nais ay nasa harap mo, at ang aking hibik ay hindi laningid sa iyo. Ang aking loob ay kakaba-kaba, ang aking kalakasan ay nanglalata. Tungkol sa liwanag ng aking mga mata ay napawi rin ito sa akin. Ang mga mangliligaw at mga kaibigan ko ay nangatayong malayo sa aking paghihirap. Kitang-kita natin yung parusang dinanas ni Jesus. Ikinabulag pa niya kasi nga sa tindi ng bugbog sa kanya. At ang nakasulat pa dito, tinitignan lang siya sa malayo habang naghihirap siya nakapako dun sa krus. Ngayon, anong edad siya namatay? Nakasulat din ba yan? Dito sa awit 39, 1-5. Aking sinabi, ako'y mag-iingat sa aking mga lakad, upang wag akong magkasala ng aking dila. Aking ingatan ang aking dila sa paningkaw, samantalang ang masama ay nasa harap ko. Yun ang nasa isip ni Jesus nung nag-uumpisa pa lang siya. Ngayon, tuloy na natin. Awit 39 verse 2-5.
Ako'y napipi ng pagtahimik. Ako'y tumahimik pati sa mabuti. Ibig sabihin, pati yung mabuti, hindi niya sinabi. At ang aking kalungkutan ay lumubha. Ang aking puso ay mainit sa loob ko. Habang ako'y nagbubulay-bulay ay nag-alab ang apoy. Nang magkagayoy nagsalita ako ng aking dila. Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga kaarawan kung ano. Ipakilala mo sa akin kung gaano kahina ako. Narito, gaya ng mga dangkal, ginawa mong aking mga kaarawan at ang aking gulang ay tila wala sa harap mo. Tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pangwalang kabuluhan. Nangangahulugan, batang-bata siya namatay. Wala pa siyang 40 years old nung siya ay namatay. Nung siya ay dumanas ng ganong kaparusahan, nasa mga 30s pa lang siya. Nangangahulugan, nakasulat sa awit. Ngayon, tuloy natin. Awit 69:21, binigyan naman nila ako ng pagkaing mapait at sa aking kauhan ay binigyan nila ako ng suka na maiinom. Malinaw yung nakita natin na detalyadong pagdadaanan niyang parusa na nakasulat sa mga awit. Malinaw din na si Jesus ay hindi pala ibinitin sa punong kahoy. Siya pala ay nakapako ayon sa nakahula. Kaya doon natin makikita na talagang gumagawa ang mga apostol ng paraan para maitago ang katotohanan kay Jesus. Dahil yung mismong pagkamatay ni Jesus, binago nila ang kwento. Kaya yung sinasabi nilang pagkabuhay na muli ni Jesus, gawa-gawa din nila. Kaya nila napatindi yung gawa-gawa nilang pagkabuhay na muli kasi ninakaw nila ang bangkay at impostor yung ipinalit, hindi kamukha. Ngayon, ito ang tanong. Linawin natin yung sinabi ni Jesus na muli siyang babangon na ikatlong araw. Dito natin babasahin sa Lucas 18:31-34. At isinama niya ng bukod ang 12, yung mga apostol po niya. At sa kanila ay sinabi, narito nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ang mga lahat ng mga bagay na isinulat ng mga propeta ay magaganap sa anak ng tao. Isabihin, bumalik na ulit siya sa katinoan. Yung kanina, tinatanong niya kung sino yung anak ng tao. Ngayon nililinaw niya na magaganap yung hula tungkol sa anak ng taong darating. Kaya lang, anong klaseng hula na yung mangyayari? 32, sapagkat siya'y ibibigay sa mga hintil, siya'y aalimurahin, duduhaginin at luluraan. At kanilang papaluin at papatayin siya. Nangahulugan, yung sinasabi niya ng mangyayari dito, yung pagpaparusa sa anak ng tao, yung anak ni David na walang iba kundi siya rin. Ngayon, dito na. 33 ulit, 18:33, at kanilang papaluin at papatayin siya, at sa ikatlong araw ay muling magbabangon siya. At wala silang napag-unawa sa mga bagay na ito, at ang sabing ito ay nalingid sa kanila at hindi nila napagtalastas ang sinabi. Yung sinabi ni Jesus na papaluin, hahampasin siya, alam nila. Ibig sabihin, alam nila na may hula. Pero nung sinabi ni Jesus na muling babangon sa ikatlong araw, hindi nila naintindihan. Kaya ang ginawa nila, ninakaw yung bangkay, pinalabas na nabuhay muli. Kaya lalong sumama ang huling kamalian. Tanong, ano bang ibig sabihin ni Jesus dito na muling magbabangon sa ikatlong araw? Binasa na natin kanina sa Job na walang pagkabuhay na muli. Pag namatay na, tapos na. Nilinaw pa yan dito sa Ecclesiastes o sa mga ngaral. Basahin po natin dito po sa Ecclesiastes 9 verse 5-6. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay anumang bagay na mayroon pa man silang kagantihan. Sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ang kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala naman silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Ibig sabihin pag namatay na, tapos na. The end na. O pagpapahingang magpakailanman. Ngayon, alamin natin, anong ibig sabihin ni Jesus na muling pagbangon sa ikatlong araw? Yan ba aral ng tao o araw ng Diyos? At si Jesus pa ba ang babangon? Basahin natin ngayon dito ito po ang nakasulat, 90 verse 4 ng awit. Sapagkat 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang ng makaraan. Yung palang muling ibabangon sa ikatlong araw, hindi pala araw ng tao ang tinutukoy doon, kundi yung araw ng Diyos.
nangangahulugan at tinutukoy ni Jesus na magbabangon yung trabaho niya. Hindi na siya literal. Ano yan? Yung pagiging Jesus niya. Yun yung babalik on the third day. Kaya, simula na namatay si Jesus hanggang sa panahon natin, ito na yung tinatawag na ikatlong araw. Kasi nung namatay si Jesus, ganyan ang paliwanag ni Maestro, anong panahon na ba natin ngayon? Year 2000 na, 2021, 2021. So, 0 to 1,000 is 1, 1,000 to 2,000 is 2, 2,000 onwards is 3, kaya on the third day. Kaya nga nung pinalabas ni Maestro yung aral ng Diyos na nasa website, on the third day, 2005, pinakita ni Maestro yung pangalan sa website, September 24, 2006, on the third day. Ibig sabihin, yung sinalita ni Jesus na muling pagbabangon sa ikatlong araw, yung trabaho niya na hindi niya nagampanan, babalik ulit pero sa panahon natin, sa umpisa ng ikatlong milenya. So ito na nga ho, 2000 onwards, panahon natin. Ang sabi ni Maestro, nung siya'y nabubuhay pa, kung ikaw yung tunay na inutusan, hindi mo lang dala yung tunay na aral, kundi maipakita mo rin na yung pagkakasugo sa'yo nasa tamang panahon. Kailangan maipakita mo rin yan. Alam na natin na tamang aral kasi nga dala niyo yung pangalan. Yung panahon, ano ba sabi ni Jesus? On the third day, sa panahon natin. Ito na nga, nalalaman na natin. Nakahula din po ba yan? O dito ngayon sa Oseas 6 verse 1 to 6. Magsiparito kayo at tayo manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo, siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo, sa ikatlong araw ay babangon niya tayo, mga buhay sa harap niya. Po yun, panahon na natin. At ating kilalanin tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga, ibig sabihin di mapipigilan. Paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. Ibig sabihin pagpapala na. O Ephraim, ano ang gagawin ko sa iyo? O Huda, anong gagawin ko sa iyo? Sapagkat ang inyong kabutihan ay parang ulap sa umaga at parang hamog na lumalabas na maaga. Ephraim, sinisimbolo po niyan yung mga hindi pure-blooded na Hudyo. O sa panahon natin, yan yung mga hentil o taga-ibang lupa. O Huda, yan yung mga Hudyo. Ibig sabihin, ang kinakausap ng Diyos dito, buong mundo na. Hindi lang mga Hudyo, kundi pati yung hindi Hudyo. 5. Kaya't aking pinutol sila sa pamagitan ng mga propeta. Ito na nga ho, yung aral na mali, nabibisto dahil sa aral ng mga propeta, nadala ng propeta na gaya ni Moses, na si Maestro. Aking pinatay sila ng mga salita ng aking bibig. Yan na po, bibig. Kasi si Maestro po, pinangalan niya ito sa amin, pinalagay niya sa website. Kaya, nakikita na natin ngayon kung paano yung paghatol ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, yung aral ng mga reliyon. Lalo na yung panuloko ng mga apostol. At ang iyong mga kahatulan ay parang liwanag na lumalabas. Liwanag na lumalabas. Ang liwanag bago lumabas, kailangan madilim muna. Kaya ito ngayon nararanasan natin na kadiliman na halos, darating na yung liwanag ng kahatulan ng Diyos kasi nga, andyan na sa website yung aral. Kailangan na lang natin unawain, puntahan, pagkulan ng panahon kung gusto nating maliwanagan tayo. 6. Sapagkat ako'y nagdanasan ng kaawaan at hindi hain ang pagkilala sa Diyos higit kaysa mga handog na susunugin. Ayaw ng Diyos ng handog kasi nga Diyos na siya eh. Anong kailangan niya sa handog? Kaya nga sinasabi, yung kaisa-isa niyang hanak, pinarusahan, ginawang handog, hindi totoo yun. Ngayon, dahil yan ang napag-usapan natin, tungkol sa kasalanan, daanan na ho natin yun kay Jesus tapos punta na ho tayo doon sa sinabi ni Jesus na magpapatuto sa Kanya. Ngayon, bago natin umpisahan, ganito kasi yan. Paliwanag sa atin ng mga reliyon, nung nagkasala si Adan at Eva, nadamay tayo. Yan yung tinatawag nilang original sin. Tapos, nung dumating si Jesus, yung kamatayan daw niya ang tumubos sa ating mga kasalanan. Ngayon, alamin natin, kasi alam na natin yung tunay na nangyari kay Jesus na siya'y namatay sa sarili niyang kasamaan. Pero, alamin natin, yung bang original sin, aral ba ng Diyos yan? Dito po natin babasahin sa Deuteronomy 24, verse 16 po ang nakasulat. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang.
Bawat tayo papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Yan yung dakilang hatol ng Diyos. Kung sino nagkasala, yun yung paparusahan. O ano ang elaboration niyan? Dito po sa Ezekiel 18:2-4. Ito po ang nakasulat. Anong ibig ninyong sabihin na inyong sinasambit ang kawikaang ito sa lupain ng Israel na sinasabi, kinain ng mga magulang ang mga maasim na ubas at ang ngipin ng mga anak ay nagsisipangilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos, hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaang ito sa Israel. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin, kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Nangahulugan, nilinaw ng Diyos, kung sino lang yung nagkasala, yun lang yung paparusahan. Kaya yung nakasulat sa Ezekiel 18:2 na binasa natin kanina na kung saan sinalita ng Diyos na yung kawikaan na sinasabi na kinain ng mga magulang ang mga maasim na ubas at ang mga ngipin ng mga anak ay nagsisipangilo, na kung saan ang tinutukoy niya ay yung aral tungkol sa original sin na tinuturo ng mga reliyon. Sabi ng Diyos, hindi yan totoo. Kawikaan lang yan. Di nyo na dapat sasabihin yan. Kaya yung aral na kasalanan natin, si Jesus ang nagdala, hindi pwede yun. Hindi totoo yan. Dahil si Jesus namatay sa sarili niyang kasamaan. Elaboration po dito sa 18:20. Tuloy-tuloy lang po natin. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Ngunit kung ang masama ay umiwalay sa kanya lahat ng kasalanan na kanyang nagawa at ingatan ng lahat ng aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Nangangahulugan, pag yung masama, ang tinutukoy po na masama dito, yung taong sumamba sa ibang mga Diyos. Yung kinagisnan nating aral, syempre maling aral, ang gusto lang ng Diyos, magbago lang, umiwalay sa kasalanan na kanyang nagawa. Ingatan ang lahat ng aking malapalatuntunan, yung utos ng Diyos. Okay. Utos ng Diyos kasi nga, yung pangalan na ipakilala na rin ni Maestro. At gumawa ng tapat at matuwid. Siya walang pagsalang mabubuhay, siya hindi mamamatay. Ibig sabihin, hindi ka masadamay sa sumpa. Wala sa kanyang mga pagsalansang na nagawa na alalahanin laban sa kanya. Sa kanyang katwiran na kanyang ginawa ay mabubuhay siya. Ibig sabihin, walang record ng kasalanan mo. 23. Mayroon baga akong anumang kasiyahan sa kamatay ng masama, sabi ng Panginoon Diyos, at hindi baga mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Yan yung katwiran ng Diyos. Paano si Jesus, dating matuwid, naging masama? Anong nangyari? Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at yung magawa ng kasamaan at yung magawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masasamang tao, ang masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang aalalahanin sa kanyang mga tuwid na gawa na kanyang ginawa, na kanyang pagsalangsang, na kanyang isinalansang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala sa mga yaon, mamamatay siya. Ano ba nangyari kay Jesus? Anong ginawa niya? Imbis na humingi ng kapatawaran o magsisi dahil sa kasamaang ginawa niya, ang ginawa ni Jesus, sumigaw siya sa Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Imbis na humingi ng tawad sa Diyos, sinisi pa ang Diyos, kaya yun, pinabayaan siya ng Diyos na mamatay. Kaya nga po ang paliwanag ni Maestro, nakasulat dun sa 2 Samuel 7:14, pag siya gumawa ng kasamaan, hahampasin ng pamahala ng mga tao. Hindi sinalita ng Diyos na mamamatay siya kasi nga, pwede pa siyang magbago. Pero ano ginawa niya? Last minute, sinisi niya pa ang Diyos. Bakit siya pinabayaan? Kaya yun, pinabayaan na siya talaga ng Diyos. Sa kahuli-huli ang sandali ng kanyang buhay, siya ay nagpakita pa ng kahambugan. Tuloy na natin ang basa, 18:27, muli pag ang masama ay umiwalay sa kanyang mga kasamaan na kanyang nagawa at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ililigtas na buhay ang kanyang kaluluwa, sapagkat siya ay nagbumuni-muni at umiwalay sa lahat niyang pagsalansang na kanyang ginagawa, siya ay walang pagsalang mabubuhay, siya ay hindi mamamatay. Malinaw, nilinaw talaga ng Diyos yung katwiran niya. Kung sino yung nagkasala, yun lang yung paparusahan. Kaya yung sinasabi na si Jesus namatay para sa ating kasalanan, hindi totoo yan. Kalokohan yan. Kasi sa Diyos, kung sino na yung kasala, yun lang yung paparusahan. Kaya yung ginawa ng mga reliyon na si Jesus namatay daw para sa kasalanan natin, pinalabas nila na ang Diyos, imbis na
parusahan tayo sa kasalanan natin, yung anak daw niya, gagawin nating alay para sa kanya. Parang wala ho sa realidad. Naalala ko yung halimbawa na binigay sa amin ni Maestro nung siya'y nabubuhay pa. Na kunwari meron kang 10 anak at pag may taong nagkasala sa'yo, yung isa sa 10 anak mo, ibibigay mo sa taong nagkasala sa'yo para papatayin niya, para mapatawad mo siya sa kasalanan na ginawa niya sa'yo. Ibig sabihin lang nun, yun nga, yung taong yun, 10 yung anak, hindi niya magagawa yun kahit isa sa mga anak niya. Yung pakayang Diyos na pinapangaral ng mga reliyon na kaisa-isa yung anak, wala ho yan sa realidad. Nangangahulugan po, yung aral ng mga reliyon na yan, na ang Diyos daw binigay sa atin yung kaisa-isang anak niya para magdusa at para patay natin, para mapatawad tayo sa kasalanan natin sa Diyos, isa po yung malaking insulto sa Panginoong Diyos. Kaya hindi natin masisi kung bakit ganyan na lang yung sumpa na dinadanas natin ngayon. Tuloy na ho natin ang basa ngayon. Alamin natin, totoo ba na si Jesus, bago pa siya namatay, sinabi niya na may darating na magtutuloy ng trabaho niya? Basahin natin ngayon dito sa John 14:13-17. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumalhati sa anak. Yung sinasabi dito ni Jesus sa kanyang pangalan, ang ibig sabihin kasi ng pangalang Jesus, iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Paano ba maliligtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan? Makilala ang pangalan ng Diyos. Ang tinutukoy ni Jesus dito, pag binabanggit niya na sa pangalan niya, doon sa trabaho niya, hindi niya ibig sabihin na kilalanin natin o tumawag tayo sa pangalan niya. 14. Kung magkagayoy, kung kayo'y magsisingi ng anuman sa pangalan ko, ay yun ang aking gagawin. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. May bilin si Jesus, ha? At ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Ibig sabihin, may darating na iba at yung iba na yun na yung forever kasi siya may katapusan. Katapusan in the sense na nabisto natin yung kanyang kamalian. Tuloy natin, 17. Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, nakikilala man siya, nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumataan sa inyo at sa inyo. Kasi nga, hindi natin alam, ang taong darating pala, hindi pala ito yung maluwalhati na gaya ng pag nasa isip natin. Isang ordinaryong tao na inutusan na magpapakilala ng pangalan, yung gaya ni Moses na binabanggit. Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan kasi nga, espiritu means salita ng Diyos. Pinakinggan na natin yan. Nilagay sa bibig ni Maestro na hindi matanggap ng sanlibutan. Paano matatanggap? Matatanggap ba natin kaagad-agad na si Jesus nagkamali? Siyempre, hindi. Ganun pa man, totoo. Tuloy natin sa 14:25-26. John 14:25-26, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Tatagpat ang mga aliw sa makatbibigang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Nilinaw ni Jesus. Susuguin ng Ama sa kanyang pangalan, yung magtutuloy ng trabaho niya as Jesus. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, ang magpapaalala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. Nangulugan, may darating na magtutuloy ng trabaho niya, ng pagiging Jesus niya. Basahin natin muli yung sa Revelation. Ngayon natin maunawaan ang Revelation. Revelation 22:16, 20-20, hanggang 21 na. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Akong ugat at supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Nangangahulugan, nung sinulat ito ni Propeta Juan, gaya ng binasa natin kanina, pinakita sa kanya ng Diyos dito na may darating na pagpapatotoo kay Jesus, na yun pala nabanggit ni Jesus nung nabubuhay pa. Ibig sabihin, ang revelation, continuation lang ng mga hindi pa natupad na hula. At ang darating, ang patotohanan kay Jesus, hindi siya anak ng Diyos, anak siya ni David, at siya yung tala sa umaga. Patotohanan niya na si Jesus, hindi pala Diyos, hindi literal na anak ng Diyos, kundi yung nakasulat na pinangako ng Diyos na anak ni David na
tutuloy ng hindi nagawa ni Solomon na katutuparan ng panghampas ng mga tao nang paggumawa siya ng kasamaan. Napatotohanan ni Maestro, tala sa umaga, kasi siya pala yung nakahula na tala sa umaga na mabibisto sa panahon natin, ngayong nalaman na natin gumawa siya ng kasamaan. Tuloy na po natin ang basa dito sa 17, tuloy-tuloy lang sa 21. At ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsabi, halika. At ang nakikinig ay nagsabi, halika. Ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Espiritu, yan yung salita ng Diyos. Kasintahang babae, malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Ano bang ibig sabihin yan? Yung nauuhaw daw, kumuhang walang bayad sa tubig ng buhay. Walang bayad. Ano ba yung tubig ng buhay na yan? Jeremiah 17:13. Ito po ang nakasulat. O Panginoon, na pag-asa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Sila yung naghihiwalay sa akin na may susulat sa lupa, sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon na bukal ng buhay na tubig. Ang tubig na buhay, salita pala ng Diyos yun. Walang bayad, walang offering. Kaya, yung palang sinasabi sa atin na magbibigay ng alay para sa salita ng Diyos, hindi pala totoo yun kasi ang salita ng Panginoon, walang bayad. 18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Sabihin, may warning, wag nang dadagdagan. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal at ang nakasulat sa aklat na ito. Ibig sabihin, parang warning. Pag dinagdagan, kung ano yung salot na nakasulat, yun yung mangyayari. Pag inalisan mo ng paliwanag, hindi ka nakasama sa pagpapala. 20. Ang sumasaksi ng mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa, siya nawa. Bakit Jesus yung binabanggit dito? Samantalang patay na si Jesus. Hindi na po si Jesus yung literal na binabanggit dito, kundi yung taong magpapatotoo na si Jesus hindi anak ng Diyos, anak na siya ni David at tala sa umaga. Kaya Jesus, kasi yung trabahong Jesus, hindi ho nakumpleto. Nung panahon ni Jesus, hindi niya nagampanan. Anong katunayan? Punta po tayo muna kay Moses. Totoo ba na yung mga inutusan ng Diyos, yung pangalan nila, nandun na yung trabaho? Exodus 2 verse 10. At ang bata ay lumaki at kanyang dinala sa anak ni Paraon at siya'y kanyang inaring anak at siya'y pinangalang Moises at sinabi sapagkat aking sinagip siya sa tubig. Moses sinagip sa tubig. Nung dumating si Moses, anong trabaho? Exodus 3 verse 12, at kanyang sinabi, tunay na ako'y sa iyo at ito'y magiging tanda sa iyo, na ikaw ay aking sinugo. Ito ang tanda na sinugo si Moses. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Ito ang paliwanag ni Maestro. Kung hindi hinati ng Diyos ang dagat, may lalabas ba ni Moises ang Israel sa Ehipto? O mga Israelita sa Ehipto? Di po ba hindi? Nangangulugan, dahil nagawa ni Moises yon, dahil sinunod niya yung utos ng Diyos, na ilabas niya, yun yung tanda na siya ay sinugo ng Diyos. Natupad yung pagiging Moses niya. Si Jesus, dito na ngayon sa Mateo 1:21. Ito po ang nakasulat. At siya'y mga anak ng isang lalaki at ang pangalan itatagong sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ililigtas niya ang mga Israelita sa kanilang mga kasalanan. Kaya, yung trabaho niya, para lang sa bayan niya. Anong katunayan? 15:24 ng Mateo. Tatapat siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Bakit? May bahay na kasi na naitayo. Nangaligaw kasi nga, ginawa ni Solomon, nagtayo siya ng bahay sa iba't ibang mga Diyos. Naligaw ang mga Israelita. Kaya ang gagawin ni Jesus, ituturo lang yung bahay na may pangalan.
para makilala ng mga Hudyo yung pangalan at hindi na sila mailigaw. Ano ba yung sinisimbolo ng tupa? Dito po sa Ezekiel 34:30-31, ito pong nakasulat, "At kanilang malalaman na akong Panginoon nilang Diyos ay sumasa kanila at sila na sambahayan ni Israel ay aking bayan, sabi ng Panginoon Diyos. At kayong mga tupa ko na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoon Diyos." Tupang nangaligaw, yan yung mga taong naligaw sa bahay ni Israel o mga Israelita. Tanong, nung namatay siya, ano nangyari? Lucas 24:20-21. At kung paano ang pagkabigay sa kanya ng mga pangulong saserdote ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan at siya ipako sa krus, tatapat hinihintay namin siya ang tutubos sa Israel. Oo, bukod sa lahat ng mga ito ay ngayon, ay 3 araw buhat na nangyari ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, si Jesus sinugo lang para sa mga Israel, hindi para sa Kristiyano. Kaya, yung pangalan niya as Jesus na iligtas ang kanyang bayan, hindi nagkaroon ng katuparan. Kaya may darating. Basahin na natin uli yung John 14:25-26. Malinaw na po natin yan na mauunawaan. At bakit come Lord Jesus o pumarito ka Panginoong Jesus sa Revelation. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Tatapwat ang mga aliw sa makigbagayang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. Kaya nga nung dumating si Maestro, na siyang may Espiritu Santo o salita ng Diyos na nilagay sa bibig niya, so siya yung magpapatuloy ng trabaho na hindi nagawa ni Jesus. Ano yan? Iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa pangalan. Ano pa? Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, magpapaalala ng lahat na sa inyo yung aking sinabi. Sa pamamagitan ni Maestro, naalala natin na sinalita pala ni Jesus kung paano siya nagpanggap na anak ng Diyos, kung paano siya umamin na dala niya pagkakababahagi, at kung paano niya sinabi na may darating na magpapatutuo sa kanya. Si Maestro lahat yan. At ang matindi pa, walang nagturo sa kanya kundi ang Panginoong Diyos. Gaya nga ng kasulat sa Deuteronomy 18:18-19. Basahin natin muli. Aking palilituin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Pag sinabing isa, wala na pong kasunod yan. Pag yan ho, propeta na yan, pumanaw na, wala na rin hong kapalit yan. Uli ho, aking palilitawin sa kanilang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, gaya ni Moses. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya, yung Espiritu. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Ibig sabihin, ang taong ito, dala yung Espiritu ng Diyos o salita ng Diyos, sasalita siya sa pangalan ng Diyos. Kasi nga, yung pangalang Jesus, hindi naman yun yung pangalan ng Diyos eh. Nakapaloob dyan yung trabaho ni Jesus, na ililigtas yung kanyang bayan sa kanilang kasalanan, sa pamamagitan din ng pangalan. Kaya overall, yung trabaho ni Maestro para sa pangalan ng Diyos, pinakita niya sa atin yung kwento, bakit hindi nakilala ang pangalan, ano ba yung nangyari kay Solomon, kay Jesus, pati noong panahon ni Moses. Lahat ho yan, nailinaw niya lahat sa website na thename.ph. Kaya pati yung website, the name eh. He comes in the name of the Lord. Natupad lahat kay Maestro. Kaya kahit wala na siya, hindi pa rin tayo maliligaw kasi yung sinalita ng Diyos, yung salita ng Diyos na nilagay sa bibig niya, andun lahat sa website. At ito po ngayon yung pinatotohanan namin sa inyo. Kung paano kami tinuruan, ganun din namin pinapakita sa inyo. Ngayon, totoo ba yan na yung salita ng Diyos, yan yung Espiritu lang? Ito po sa Isaiah 59:18-21. Gayon, at ayon sa kanilang mga gawa ay gayon niya gagantihin, pusok na loob sa kanyang mga kaaway, kagantihan sa kanyang mga kaalit, sa mga pulo ay gaganti siya ng kagantihan. Yung salita ng Diyos, yung katwiran niya, magagaling dito sa mga pulo. Kaya nga, thename.ph eh. Sa gayon, katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran, from the west. Kakatakutan ng pangalan, makikilala.
at ang kanyang kalwatian ay mula sa sikatan ng araw. Ito na nga, nangyayari na nga. Sapagkat siya'y darating na parang bugso ng tubig na pinayaw ng hinga ng Panginoon. Parang baha, hindi mapipigilan. May panahon, pero pag dumating yung panahon, hindi na matitigil yan. At isang manunubos ay paroroon sa Sion at sa kanila na naghiwalay sa hukbo ng pagsalansang. Ito yung manunubos. Ano ba yung trabaho ni Jesus? Iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Hindi nagawa ni Jesus, kaya may darating na iba, magagaling sa pulo. Kanina nabanggit ko na yung paliwanag ni Maestro, sabi niya, para makilala mo yung tunay na inutusan, una, dala niyan yung tamang aral, lalabas yan sa tamang panahon, at ang pangatlo na sinabi ni Maestro ay dapat lumabas siya doon sa tamang lugar. Tamang aral, dala niya yung pangalan ng Diyos. Tamang panahon, ito nga, sa panahon natin, sa 3 milenyo. On the 3rd day, ang yung pangatlo, sa tamang lugar, dito sa mga pulo. Malinaw, dito sa Pilipinas, sa mga pulo sa silanganan. Basahin na natin ngayon sa Isaiah 59:21. Tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila, sabi ng Panginoon, ang aking espiritu na nasa iyo. Salita na nilagay sa bibig ni Maestro. Ang aking mga salita nilalagay ko sa iyong bibig, nilinaw. Espiritu, salita lang pala ng Diyos. Hindi hiwalay sa iyong bibig o sa bibig man ng iyong lahi o sa bibig man ng angkan ng iyong lahi, sabi ng Panginoon mula ngayon at magpakailan paman. Ibig sabihin dito, nililinaw ng Diyos, pag na-deliver na ni Maestro ang aral na nandun na sa website, yung salita ng Diyos hindi na hihiwalay kailanman. Kasi may mga tao ho na nung namatay si Maestro, pinalabas nila na sila yung inutusan. Kahit ganun pa yung gawin nila, ang nakasulat dito, hindi na hihiwalay. Ibig sabihin, kahit anong gawin nilang pagpapanggap, makikilala pa rin ng tao na yung inaral nila galing kay Maestro, hindi hihiwalay sa bibig ng inutusan at mabibisto na kumokopya lamang sila. Ang sabi pa ng Panginoon, o sa bibig man ng iyong lahi, o sa bibig man ng angkan ng iyong lahi, sabi ng Panginoon, mula ngayon at magpakailan paman. Pag naipakilala ni Maestro ang pangalan at ang utos na nandoon sa website na Daling PH, hindi na yan mawawala. Nasa atin na lang kung susundin natin o hindi. Ngayon, balik tayo ngayon sa sinabi ni Jesus. Sa John 14:25-26. Ang mga bagay na ito, isanilita ko sa inyo samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. Datapat ang mga aliw sa makatibigay ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. Malinaw. Punta na ho tayo sa John 15:26. Datapat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo na mula sa Ama. Sabihin, sugo ito ng Diyos. Sinasalita lang ni Jesus na may darating. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na magbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Nililinaw ni Jesus na yung sugo ng Diyos, yun din ang magpapatotoo sa Kanya. Bakit? Kailangan pang may magpatotoo sa Kanya. Si Jesus ba may karapatang magpatotoo sa sarili niya? John chapter 5, verses 31-32. Ito po ang nakasulat. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Iba ang nagpapatotoo sa akin at talastas ko na ang patutuong isinasaksi niya sa akin ay totoo. Malinaw, anong patotoo na yan? Siya ay ugat at supling ni David, hindi siya anak ng Diyos, at siya yung tala sa umaga o Lucifer. Malinaw po, sinalita dito ni Jesus na may darating na magpapatuloy ng kanyang hindi natapos na trabaho. Okay. Bakit ganun yung pattern na parang may endorsement? Yun ang importante ho eh. Kasi para malinaw yung continuity ng isang layunin, dapat ho may endorsement. Okay. May clear na transfer of authority. Kasi kung tunay na aral ng Diyos yan, dapat makikita din natin yon para makatwiran. Walang putol. Anong katunayan yan? Puntahan natin si Moses. Dito po sa Bilang 27:15-19 o Numbers 27:15-19. Ito po ang nakasulat. At sinalita ni Moises sa Panginoon na sinasabi, maghalal ang Panginoon, ang Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman, ng isang lalaki sa kapisanan. Nanalangin si Moises sa Diyos.
Si Jesus, binasa natin, at ako'y mananalangin sa Ama. So parang ginawa niya yung ginawa rin ni Moses. Ano ba yung ginawa ni Moses noon? Na makalalabas sa harap nila, makapagpapasok sa harap nila, at makapagpapalabas sa kanila at makapagpapasok sa kanila upang ang pisanan ng Panginoon ay huwag maging parang mga tupa na walang pastor. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ipagsama mo si Josue na anak ni Nun, isang lalaki na kinakasihan ng Espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya. At iharap mo siya kay Eleazar na saserdote at sa buong kapisanan, at pagbilinan mo siya sa kanilang paningin. Nanalangin si Moses, ang Panginoon ang pumili sa kapalit niya kay Joshua, na si Joshua. Panahon ni Jesus, nanalangin si Jesus ng kapalit niya, at yun na nga, sa ikatlong araw o sa panahon natin, sa New Millennium, dumating yung inutusan. Sino yan? Si Maestro Eranio Martin Evangelista. Pinakilala niya yung pangalan ng Diyos, tunay na utos ng Diyos na nilagay sa bibig niya, na pinakita niya sa nakasulat, at yun po, pina-upload niya sa amin ng mga kasama niya na nasa website na thename.ph. Ang tanong ho, bakit natin nagagawa ito kung paano na ituro ni Maestro? Anong salita ng Diyos ang nakita nating katuparan? Dito po sa Bilang 11:17. Walang nakasulat na may kapalit ang sugo. Si Maestro, kaya nga last prophet siya eh. Pero meron siyang nakasulat na mga kasama. Anong katunayan? Panahon, kung si Maestro gaya ni Moses, dapat nangyari din sa kanya noong panahon din ni Moses. 17. Numbers 11:17, at ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo doon, at ako'y kukuha sa espiritong sumasa iyo, at aking isasalin sa kanila, at kanilang dadalhin ang pasan ng bayan na kasama mo, upang wag mong dalhin wag isa. Ibig sabihin, may mga kasama si Moses, para hindi si Moses lang mag-isa ang mag-asikaso sa bayan. Si Maestro, buong mundo, propeta sa mga bansa, pero mayroon siyang mga kasama. Yung salita na nilagay sa kanya, ilalagay din doon sa mga kasama niya para hindi lang siya mag-isa. Kaya kita nyo po, kahit wala na po si Maestro, nagpahinga na, hindi pa rin nawala yung pangako ng Diyos at yung aral niya hindi namatay nung pumanaw siya. Tuloy-tuloy pa rin. Pinagpapatuloy naming mga kasama niya. Kaya yung salita ng Diyos doon sa 59, na binasa natin kanina, yung espiritu na nilagay sa bibig niya, mapupunta sa lahi niya at magpakailan paman. Lahi, hindi literal. Kasi nga, si Maestro siya yung pinakaama ng lahat. Anong katunayan? Basahin natin dito sa Isaiah 22. Ito pong nakasulat. 22, 21 to 22. At aking susuotan siya ng iyong balabal at patitibayan siya ng iyong pamigkis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamahala sa kanyang kamay, at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa mga nananahan at sa sambahayan ni Huda. Ibig sabihin, pinakaama. Hindi literal na ama o sa lahi, kundi para sa lahat. At ang katungkulan sa sambahayan ni David ay iatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, siya'y magsasara at walang magbubukas. Yung trabaho na iniatang sa lahi ni David, ipagpapatuloy niya, kahit hindi siya sa lahi ni David. At yan po ang malalaman natin sa sunod nating pag-aaral, pagdating natin sa pag-aaral tungkol sa pangalan ng Diyos. Maraming salamat.